Hello po, mapagpalang umaga sa lahat. Kumusta po kayo? Kumusta po kayo sa umagang ito? Ngayon po ay April 13 na po ngayon, no? So, Monday. So, kumusta po kayo sa umagang ito? At tayo po ay pinagpala. Tayo po ay napaka-bless, no? Pinagpala, napaka-bless, no? So, congratulations. Maraming natulog kagabi. Hindi na nagising po yung iba kasi na time na po sa pag-uwi at ngayon ay tayo ay nagising. Tayo po ay may purpose pa si Lord. Bakit tayo ay nandito pa sa mundong ito? Amen. Hallelujah. And glory to God. Salamat sa Lord, no? Salamat sa Panginoon dahil napakabuti niya. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon, no? So, ngayon po ay atin pong kakantahin yung sa oras ng problema. So, sa oras ng problema, ano po ang ating gagawin? Kung may mga pagsubok, ano po ang ating gagawin? Umawit lang sa Panginoon. Umawit sa Panginoon, magpuri sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Napakabuti niya. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Sige po, tayo po ay morning. Sige daw, kami daw muna. Amen. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Lord. Holy Spirit, thank you. Sige po, tayo po ay magpuri sa Panginoon. Like and share lang po, no, para makita din po sa mga iba na gustong mamulay-bulay sa salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Sige po. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sa oras ng problema, sa oras ng gulo, sa oras ng kagipitan, Di mo ako iniwan, hindi ka nagbabago, hindi ka nagkulang, laging nagmamahal sa tapat na anak mo. Nais kong mapalapit sa'yo, nais kong mapamahal sa'yo. Jesus, salamat po, binago mo ako. Nais kong mapalapit sa'yo, nais kong mapamahal sa'yo. Jesus, salamat po, binago mo ako. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oras ng problema, sa oras ng gulo, Sa oras ng kagipitan, di mo ako iniwan, hindi ka nagbabago, hindi ka nagkulang, laging nagmamahal sa tapat na anak mo. Nais kong mapalapit sa'yo, nais kong mapamahal sa'yo. Jesus, salamat po, binago mo ako. Nais kong mapalapit sa'yo, nais kong mapamahal sa'yo. Jesus, salamat po, binago mo ako. Yes, Lord God, hallelujah. Thank you, Jesus. Hindi ka nagbabago, hindi ka nagkulang, laging nagmamahal sa tapat na anak mo. Yes, Lord God, hallelujah. Nais kong mapalapit sa'yo, nais kong mapamahal sa'yo. Jesus, salamat po, binago mo ako. Yes, Lord God, nais kong mapamahal sa'yo, nais kong mapamahal sa'yo. Jesus, salamat po. Yes, Lord, salamat po. Binago mo ako. Yes, Lord, salamat, Jesus. Binago mo kami, Father God. Salamat po. Binago mo ako. Yes, Lord.
Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po. Binago mo ako. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa oras ng problema. Lord, sa oras ng pangangailangan. Nagtitiwala kami sa iyo. Yes, Lord God. Yes, Jesus. Lapasan ko gagaling sa'yo. Yes, Lord. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Yes, God. Salita mo ang tanging sandigan ko. Yes, Lord. Yes, Jesus. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Di mo marinig ah. Ako'y Titiwala sa'yo. lakad na. Salita mo ay langing sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon. Yes, Lord. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Yes, Lord God, hallelujah. Pag-ibig mo ay sapat, awa mo'y para sa lahat. Kahit ako'y nagkulang, salita mo ang tanging sandigan ko. Yes, Lord God. Pag-ibig mo ay sapat, awa para sa lahat. Kahit ako'y nagkulang, salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, at man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Kahit anumang panahon, ang mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Yes, Lord God, hallelujah. Kahit anuman ang sitwasyon, mabigat man, anuman ang panahon, walang iba, Panginoon. Ang aming sandigan, ikaw lang, Panginoong Jesus. Hallelujah. Oras ng problema, sa oras ng gulo, sa oras ng kagipitan, di mo ako iniwan. Hindi ka nagbabago, hindi ka nagkulang, laging nagmamahal sa tapat na anak mo. Yes, Lord God, hallelujah. Nais kong mapalapit sa'yo, nais kong mapamahal sa'yo.
Jesus, salamat po. Binago mo ako. Nais kong mapamahal sa'yo. Nais kong mapamahal sa'yo. Jesus, salamat po. Binago mo ako. Yes, Lord, salamat at binago mo kami, Panginoon. Hallelujah. Salamat. Hallelujah. Sa oras ng problema, sa oras ng gulo, sa oras ng kagilitan, di mo ako iniwan, hindi ka nagbabago, hindi ka nagkulang, laging nagmamahal sa tapat na anak mo. Nais kong mapalapit sa'yo, nais kong mapamahal sa'yo. Jesus, salamat po, binago mo ako. Nais kong mapalapit sa'yo, nais kong mapamahal sa'yo. Jesus, salamat po, binago mo ako. Hindi ka nagbabago, hindi ka nagkulang, laging nagmamahal sa tapat na anak mo. Nais kong mapalapit sa'yo, nais kong mapamahal sa'yo. Jesus, salamat po, binago mo ako. Nais kong mapalapit sa'yo, nais kong mapamahal sa'yo. Jesus, salamat po, binago mo ako. Jesus, salamat po, binago mo ako. Yes, Lord God. Hallelujah. Salamat po, Jesus. Dahil binago mo kami. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Binago mo kami. Hallelujah. Salamat dahil sa oras na ito, ipinagkatiwala namin ang aming mga gawain ito, Panginoon, ang pamulay-bulay sa salita mo, Panginoon, maging sa kabilang screen, sa mga nakapanood nito ngayon. Lord, sa live, nagko-comment, hindi nagko-comment, nagwa-watch replay, and even, Father God, sa magwa-watch nito, Panginoon, na silent viewer lang po. Panginoon, salamat sa buhay ng bawat isa, sa buhay po ni Ate Lita de la Paz na nandiyan na po, Panginoon, Ate Tess Robiniol, sa kay Ate Jessica of Dayanila San Juan, at ang kay Ate Celsi, sa aming lahat po, kay Nanay Mina, Tatay Norbing, Ate Junmin po, Panginoon, at sa mga mahal namin sa buhay, sa lahat po na nandito po, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, dahil Ikaw, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, ang aming kasama sa buhay din po ni Ate Ching Fong, Panginoon, sa buhay ni Ate Matilde Kabumban de Luna, Father God. Lord, salamat, at Panginoon, Panginoon, Ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Samahan mo po kami. Itong pahayag 16 na po ang aming bulay-bulayin ngayon. Father God, Panginoon, pangunahan mo po kami, puspusin mo po kami ng kapangyarihan mo, banal na Espiritu, para ang maipahayag namin ang aming mga Lord, Panginoon, ang magbulay-bulayan na ito ay naaayon sa kalooban mo. Salamat po, lahat ng papuri, lahat ng pasalamat, pagluwalhati, karangalan, Panginoon, lahat ng ito, Lord, ang aming ibinabalik sa iyo, Panginoon, sa iyong makapangyarihang pangalan, O Diyos, sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon dahil hindi po nagwawagi na hindi tayo online ngayon, kasi may signal po tayo. And glory to God, salamat sa Panginoon. And hallelujah, salamat po, sabi ni Ate Tess Robiniol, salamat Lord, binago mo ako. Amen. Glory to God po sa buhay mo, Ate Tess. At sabi po ni Ate Lita de la Paz, Panginoon, kayo lang po ang aming sandigan. Anumang sitwasyon o problema, sabi nga po niya,
dumating sa amin buhay. Salamat po. Amen? Amen po, Atilita. Thank you po, Atilita. Kuya Bob, blessed evening po sa inyo. Happy blessed Sunday din po sa inyo. Amen? Na huli po ng time sa inyo po sa dito sa Pilipinas. And kay Ate Jessica, Ate Celsi, amen, and sa lahat po, Ate Jessica, salamat sa lahat, and glory to God alone, glory to God. So, ngayong araw na ito, patuloy po tayong mamulay-bulay sa salita ng Diyos, amen, sa Pahayag 16, Pahayag 16 na po tayo na talagang ng topic na ito para talagang parang nakakatakot kasi kung mangyayari ito saan na tayo pupunta kung nandito pa tayo sa panahong ito ito po kasi ay pangitain ni Apostol John at hindi pa ito nangyayari kasi hindi pa naman natin nararanasan. Hindi pa natin nararanasan, ito'y pangitain. Pero, the moment na nakasulat po ito at hindi po nagsisinungaling ang Diyos, na nagsugo po kay Juan, ay sulat po ito, hindi nagsisinungaling si Jesus, so, mangyayari ito sa tamang panahon, kung time na talaga. Sabi nga po ng Isaiah, chapter 60, verse 22, na if the time is right, the Lord will make it happen. Ibig sabihin sa panahon pa ng Panginoon. So kung kalooban ng Panginoon na makarating pa sa panahon parating tayo at tayo po ay talagang exempted. Bakit po? Kasi tayo po ay tinanggap na natin ang Panginoon bilang Panginoon Hari at Tagapagligtas at sumusunod tayo sa kalooban niya. Declaration po yan. At we declare na patuloy po tayong sumunod sa kabila ng mga problema, sa kabila ng mga pag-uusig, sa kabila ng mga panahon, sitwasyon, patuloy po tayong sumusunod. At hindi po ito rason na talagang mahuminto tayo sa panahon ng mga kagipitan, sa panahon ng mga pagsubok, sa mga panahon ng mga temptation, hindi po tayo susuko. Amen? Kasi alam natin, kasama po natin ang Diyos. Sa oras ng lahat ng ito, kasama natin ang Diyos. Meron ba pong kwento na, yung the footprints in the sun, na the moment na lagi kasama niya ang Diyos, nakita niya na nandoon po sa footprints, dalawa po sila, sa panahon ng pinakamatinding problema na dumating sa kanya, nag-isang footprints na lang. Sinabi niya sa Panginoon, Panginoon, sabi mo, samahan mo ako sa lahat ng panahon. Sa pinakamatinding pangyayari na sa aking buhay, grabing problema, ba't isa na lang? Sabi niya, hindi mo ba alam, nang lupaypay na ako, hindi mo ba alam, anak, sa panahon na iyon, buhat-buhat na po kita. Amen, So, sa panahon pala ng ganoon, kung hindi natin kaya, buhat na po tayo ng Panginoon. Hindi talaga tayo iniwan ng Diyos. So, wag tayong mag-isip na sa panahon ng mga napakatinding problema natin na hindi tayo nadinig ng Diyos, akala natin hindi na tayo nadinig, pero comfort po, nandoon po yung comfort ng Lord, sinusubukan po tayo at binuhat na po pala tayo. Kaya hindi na po nakita yung footprints. Kasi footprints lang kasi hindi naman siya nakikita. Spirit po siya sa panahon na yon. Spirit na po siya at hindi na po siya nakikita. Pero nagpaparamdam po siya through the footprints. Pero pagkatapos, nung isa na lang, na sinumbatan niya ang Diyos, yun pala, buhat-buhat na po siya ng Diyos. Amen? So sabi nga po ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong nabigatan at nagpapagala nabibigatan sa pinapasan. Kasi sabi niya, magaan lang po yung pamatok na ibigay niya. Mayroon pa ding pamatok. Sabi niya, ang kapahingahan lang po natin sa panahon ng mga problema, sa panahon ng mga pagsubok sa buhay, ay ang Panginoon lang po. Amen? Amen. So, salamat sa Panginoon dahil napakabuti niya sa ating lahat. Amen. And glory to God. Hallelujah. So, salamat po, na alika nanay, good morning ka po sa ating mga ka-devotional dito. So, salamat sa Panginoon and glory to God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, dahil napakabuti mo sa aming lahat. Hallelujah, or Abba Father in heaven. Thank you. Dahil hindi mo kami iniwan kahit kailan. Amen. So, tayo po ay Pahayag 16. Revelation 16. Yes po, blessed morning at this Ching Pong. Blessed morning. So,
nasa ano na po tayo sa 16. Wala sa Kaya, templo grabe. niyo. So, ito na po. Handa na ba ang ating mga puso na tumanggap kung ating maalala, no, as a recap nung kahapon, no? So, sinong nakaalala? Ikaw, Tito, naalala mo ba? Yes. Paano po yung kahapon? Ang panghuling salot na po ito. Ang panghuling salot na napag-usapan Nang pitong anghel. na binigay ng isa sa mga nilalang sa langit, binigay yung mga trompita sa 7 na angel na nakadamit ng puti. Binigay yung 7 mga salot na ito sa 7 din po na angel. Isa-isa po silang may hawak na trompita. Ito na pong pinakahuling salot. Ano po? So, dito po, nag-aawit na po ang mga nilalang sa langit at mayroong templo doon na nakita na yung isang sa templo na punong-puno ng, ano po yung salas? Punong-puno po siya ng usok, pero hindi pa siya mapapasukan. No? Ate Olive de la Paz, blessed morning, hindi pa, no? So, yes, blessed morning din po, ate. No, so sa oras na ito, ang sabi po dito na sa last natin na binabaka sa 7, dito na lumabas mula sa templo ang 7 anghel na may dalang 7 salot. Nakasuot sila ng damit na malinis at makasisilaw sa kaputian at may gintong pamigkis sa dibdib. Binigay sa kanila ng isa sa 4 na nilalang na buhay ang 7 mangkok na ginto na punong-puno ng puot ng Diyos na siyang nabubuhay magpakailanman. Ang templo ay napuno ng usok na nagmumula sa kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos at walang makapasok sa templo hanggat hindi matatapos ang 7 salot na dala ng 7 anghel. Yun po yung recap kahapon. No? Yung templo na yun na punong-puno ng usok ng kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos, walang makapasok ni isa hanggat hindi pa naibigay yung 7 salot na ibinigay ng sa 7 angel hanggat hindi ito natatapos, no? Amen. Sige, mag-good morning ka muna, Nanay Mina, Good bago morning tayo po magdasal. sa lahat-lahat. Amen. Good morning. Good morning po. Yes, blessed morning. Maganda ka Blessed pa sa morning. umaga. Amen. No, thank you, Lord. Pero walang gaganda kay Lord. Amen. So, ngayon po, ready na po ang puso, mga Yes, puot, Lord. galit, hinatakit, mga pangamba, takot, alisin na po natin. Mag-rely po tayo, magtiwala po tayo sa Panginoon. Lord, pinagkatiwalaan ka po namin. Ito po yun. Hihiniraman ko muna po para ay, sige po. Dito ang... So, ngayon po ay, sabi po dito, sa Bible po tayo, no? Sa Bible, at no? Sabi po niya dito ay, ang mga mangkok ng puot ng Diyos. Amen. So, kung hindi tayo pure heart, hindi natin makukuha talaga Yes. yung pinakapunto ng Diyos. No, kailangan na alisin na po natin yung mga grudges o basura sa puso natin. Ano po yung mga basura? Yung mga puot, galit, hinatakit, hindi tayo nakakapagpatawad, no, puno tayo ng mga talagang kapighatian, no, mga pangamba, takot, kasi ang takot ay kung maipag-ibig sa Diyos wala nang kasamang takot. Kaya kung may kasamang takot, may kasama pa tong kaparusahan. So wala nang takot kasi alam natin pag-ibig po to ng Diyos. Kasi warning lang po niya na sa akin na ito. Amen. So sa Revelation chapter 16 verse 1. Mula sa templo'y narinig ko ang isang malakas na tinig na nag-uutos sa 7 anghel. Humayo na kayo, sabi niya dito, humayo na kayo at ibuhos ninyo sa lupa ang laman ng 7 mangkok ng puot ng Diyos. Sige po, Nanay, ipatuloy mo sa verse 2. Nasundan mo ba? Sige, si Nanay na po ang ating babasahin ngayon. Kaya umalis ang unang anghel at ibinuhos sa lupa ang laman ng dala niyang mangkok. At nagkaroon ng mahapdi at makakapandiring pigsa ang mga taong may tatak ng halimaw at sumamba
sa larawan ng Diyos. Lord, nakakatakot po ito. Siya. Ibinuhos ng ikalawang anghel ang laman ng kanyang mangkok sa dagat. Ang tubig nito ay naging pulang dugo na ng patay na tao at namatay ang lahat na nilikha may buhay na nasa dagat. Ibinuhos naman ng ikatlong anghel ang laman ng kanyang mangkok sa mga ilog at mga bukal at naging dugo rin ang mga ito. At narinig kong sinabi ng anghel na namamahala sa mga tubig, ikaw ang matuwid na nabubuhay ngayon at noong una ang banal, sapagkat hinahatulan mo ang mga bagay na ito. Ang mga nagpadanak ng dugo ng mga hinirang ng Diyos at ng mga propeta. At binigyan mo ng dugo upang kanilang inumin. Iyan ang nararapat sa kanila. At narinig ko ang isang tinig mula sa dambana na nagsasabi, Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, talagang matuwid at tama ang mga hatol mo. At ibinuhos din ng ikaapat na anghel ang laman na dala niyang mangkok sa araw. At ito'y binigyan ng kapangyarihang pasuin ang mga tao sa tindi ng init nito. Napaso nga sila, ngunit sa halip na magsisi at talikdan ang kanilang mga kasalanan at magpuri sa Diyos, nilapastangan pa nila ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihang magpadala ng ganong mga salot. Ibinuhos naman ng ikalimang anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa trono ng halimaw at nagdilim ang kaharian nito. Napakagatdila at kirot ang mga tao at sinumpan nila ang Diyos ng langit dahil sa kanilang hirap at tinamong mga piksa. Ngunit hindi rin sila nagsisi at tumalikod sa masasama nilang gawain. Wala pa rin mga naging pagbabago. At ibinuhos ng ika-anim na anghel ang laman na dala niyang mangkok sa malaking ilog Euphrates. Natuyo ang ilog upang magkaroon ng landas para sa mga haring mula sa silangan. At nakita kong lumalabas mula sa bunganga ng dragon at bunganga ng halimaw at sa bunganga ng huwad na propeta. Ang tatlong karumalduman na espiritong mukhang palaka. Ang mga ito'y mga espiritu ng mga demonyong gumawa ng mga kababalaghan. Pinuntahan nila ang lahat ng hari sa dagat upang sa daigdig upang tipunin para sa labanan sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wow, Lord. Hindi po mangyayari ito. Makinig kayo. 19. Makinig kayo. Ako'y darating na parang magnanakaw. Pinagpala ang
natiling ang nananatiling gising at nag-iingat sa kanyang damit. Hindi siya lalakad na hubad at hindi mapapahiya sa harap ng mga tao. 16. Promise ni At Lord. ang mga hari ay tinipon ng mga espiritu sa lugar na tinatawag sa wikang Hebreo na Armageddon. 17. Pagkatapos nito, ibinuhos ng ikapitong anghel ang laman ng mangkok niyang ibinuhos ng ikapitong anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa himpapawid at may nagsalita ng malakas mula sa tronong nasa templo. Naganap na, kumidlat, tumulog, at lumindol ng napakalakas. Ito ang pinakamalakas na lindol mula pa nang likhain ang tao dito sa lupa. 19. Nahati sa 3 bahagi ang malaking lungsod at nawasak ang lahat ng lindol sa Ng buong lungsod. Yeah, nagkabit-kabit na eh. Wasak lahat ng lungsod. Baga sa lugar. Nahati sa 3 bahagi ang malaking lungsod at nawasak ang lahat ng lungsod sa buong daigdig. Hindi nga nakaligtas sa parusa ng Diyos ang tanyag na Babylonia. Pinainom siya ng Diyos ng alak mula sa kopa ng kanyang matinding puot. Verse 20. Ano yun? Umalis ang lahat ng mga Pulo. bakit gano'n? Mga pulo. Umalis ang lahat ng mga pulo at naiwan ang lahat ng mga bundok. 21. Umulan ng malalaking batong yelo na tumitimbang ng halos 50 kilo bawat isa. Lalaki. Grabe. At nagbagsakan ang mga nagbagsak ang mga tao. Wala akong bigas 20 kilo. At nilapastangan ng mga tao ang Diyos dahil sa nakakapangilabot na salot na iyon. Amen. Salamat sa salita ng Diyos, no? Ngayong araw na ito, sa ating pamulay-bulay, laging merong hindi pa rin sila nagsisisi. At nagpatuloy pa din po sila. Salamat po, Nanay, sa Nanay Mina. Bandang huli po nagkabit-kabit na eh. Salamat po, Nanay Mina, sa pagbasa. At the moment na nagbasa po tayo ay na mayroon na tayong natutunan. Ano po? Meron tayong naalala. Kung maalala na, nagsulat talaga, nagpadikta din ako kanina kagabi ni Ate Junmin. Sabi ko, Ate Junmin, sige po. So, ang unang anghel, ano po yung ibinuhos niya? Sa laman ng mangkok niya ay ang unang anghel. As a recap lang po nito sa ating binabasa ngayon, no? Sa mga, mayroon din pa tayong mga aklat diyan na sa ating mga, may Bible po tayo. So, sabayan po natin ito para talagang hindi tayo maging inosente pagdating ng araw na ito at tayo po'y lalong mapagbantay. Ano po? So, sabi nga po, no? Paghanda. Ano, so ang laman ng ibinuhos sa unang anghel, na laman ng mangkok niya ay, ito po ay nakapangdiring pigsa at nagkaroon ng hapdi, at nakakapandiring pigsa ang mga taong may tatak ng halimaw na sumamba sa larawan nito. Yun po yung unang ang laman ng mangkok ng unang anghel. Ang pangalawa po ang laman ng pangalawang anghel, ang laman ng mangkok na ibinuhos niya
ay ibinuhos. Saan po niya ibinuhos? Ang una, ibinuhos niya sa lupa. At ito po ang nangyayari sa mga tao. Nagkaroon ng nakapandiring pigsa at hapdi ng kanilang katawan kasi yung pigsa nga po. Tapos, Kasakit. kasakit. Tapos pangalawa ay, ang pangalawa po sa pangitain po to ni Jan, ang pangalawang anghel ay binuhos. Saan po niya ibinuhos? Sa dagat. Ang tubig ng dagat ay naging parang dugo ng patay. No, dugo ng patay, baho, baka patay na tao pa. So, ang baho na, bumaho na yung dagat. Namatay ang lahat na siyempre, namatay ang lahat ng mga nilikha na nasa dagat. Ang pangatlo po, ano po yung pangatlong anghel, ano po yung binuhos ng pangatlong anghel? Doon, ano ang laman ng mangkok niya sa pangatlong anghel? Andito, ang laman ng kanyang mangkok ay ibinuhos sa ilog ng mga ilog at mga bukal. At naging dugo rin ang mga ito. So naging dugo rin sa ilog at sa mga bukal at ganun pa din. Hindi na magagamit yung ilog, hindi na may inom. Oh, so ang ikaapat na anghel sa verse 8 to 9 natin mababasa, ibinuhos sa araw ang dala niyang mangkok. So sa araw na naman yung ikaapat na anghel, ibinuhos sa araw ang dala niyang mangkok. At so ang sabi niya, kayang pasuin ang mga tao. Kayang pasuin. Doon sa napakatinding init na. Kasi wala na, kung mainit man ngayon, hindi nga tayo na ang iba nga, ngalan nun na yung na dehydrate, yung iba ay na heat stroke, dahil sa init na yung lang, ganito lang, summer lang. Sa panahong iyon, grabing init lahat. Yung init ng araw, matindi na. No? So, grabe. So, yun po yung ipang-apat sa araw. So, ang pang-lima, saan po binuhos, yung ang ikalimang anghel, ibinuhos ang laman ng hawak niyang mangkok sa trono ng halimaw at nagdilim ang kaharian nito. No, napakadakdila sa kirot ang mga tao noong binuhos ito. At sabi niya, dito sa verse 11, sinumpa nila ang Diyos. Instead na magsisi, sinumpa pa nila ang Diyos. Dahil sa kanilang hirap at tinamong pigsa, ngunit hindi rin sila nagsisisi. No? Sinumpa pa nila at hindi sila nagsisisi at tumalikod sa kasalanan. Ano po? So wala pong ginawa mga tao. So noon pa, ganun pa din pa ulit-ulit. Mayroon din talagang tao na ganun. Na kahit na ano pang ginawa, kahit ano pang mga naramdaman na nila, naranasan. Pero sinisisi pa nila si Lord at hindi sila nagsisi. Ano po? Parang sinumpa pa nila ang Diyos. Ano po? So dito ang ika-anim na anghel. Dito sa ika-anim na anghel, ibinuhos ang laman ng kanyang mangkok sa malaking ilog Euphrates at natuyo ang ilog upang magkaroon ng landas ang mga haring mula sa silangan, no? So natuyo ang ilog, binuhos nila nung ibinuhos ito ng anghel, ang mangkok na laman, natuyo ang ilog ng Euphrates at nagkaroon ng daan ang mga hari mula sa silangan. So, dito po sa ika-anim na anghel, na nakita akong lumabas mula sa bunganga ng mga dragon at ng halimaw, yung parang at mga huwad na propeta, yung mga karumaldumal na espiritong mukhang palaka. Yun po yung mga espiritu na naggumagawa ng kababalaghan, yung mga milagro, lumabas na yung mga espiritu na yon, mukhang palaka. Hindi siya palaka, mukha lang po. Mukha lang po. Ano po? So, ang mga ilog ng espiritu, sabi nga dito, ang mga ito'y mga espiritu ng mga demonyong gumawa ng kababalagan. Yun po sa ika-anim at ang ikapito po, ito po yung last na binuhos, ay doon na po sa himpapawid. Doon sa ikapito, no, seven angel, ibinuhos ang laman sa kanyang mangkok sa himpapawid at nagsalita ng malakas mula sa trono na nasa templo na ganap na. So sa verse, saan siya mababasa? Sa verse 17 po siya mababasa, yung ikapitong anghel. Sa verse 18, kumidlat, kumulog at lumindol ng malakas. Ito ang pinakamalakas na lindol simula pa ng likhain ang mga tao dito sa lupa. So hindi pa naranasan ang lindol na ito. No, dito sa pangitain ni Apostol John, hindi pa po naranasan ang lindol na ito na mangyayari sa panahong yun. So, hindi pa ito nangyayari po. So, ito'y warning lang po. Darating pa lang.
pangitain po. So, hindi po, opo, so, ito po yung time na talagang magsipaghanda po tayo. Bakit po? Kasi kung nasulat po, mangyayari. Pero hindi pa po, hindi pa po ngayon nangyayari. Kasi gusto ni Lord, ang lahat ay tumalikod at magsisisi at tumalikod sa kasalanan. Pero sa panahong ito, kahit na nagulan na nga ng yelo dito sa last, no? Kahit na sabi niya, umalis ang lahat ng mga pulo dito sa verse 20 at nawala ang lahat ng mga bundok. Umulan ng napakalaking batong yelo na. So, umulan na po ng 50 kilos ang timbang. Tumimbang po to yun no, dito sa inilarawan, sa ating binabasa, na sa pangitain ni Apostle John, tumimbang po ng 50 kilos ang mga batong yelo na ito, nabagsakan ang mga lahat ng tao, at dinapastangan pa din nila ang Diyos. Na instead na magsisisi sa pinakalas, instead na magsisisi talaga, nilapastangan pa nila ang pangalan ng Diyos, at hindi po sila sa Diyos dahil sa nangingilabot na salat na yan. At no, sabi nga ni Ate Jun Minong, kami ay namulay-bulay, sabi nga kung grabe ang mga tao sa panahon yun, na kahit na lahat na lang ipinaranas ng Diyos, hindi pa nagpakilala na ang Diyos na ganun po siya, sa ganyan po siya kung siya'y maggalit mo sa kanyang puot, no, namangkok na sa kanyang kupa ng puot, ganun po, pero hindi pa din nagsisisi ang mga tao. So, ito po ay talagang nature na talaga yung mga tao na mayroon talagang mga tao na hindi talaga magsisisi. Hindi sila demonyo kasi di ba naman ang demonyo no, pero hindi pa din sila nagsisisi. Mahal na mahal ng Diyos ang tao, kaya maraming mga warning sign, maraming mga red flags, kahit ngayon, kahit hindi pa ito nangyayari, may mga red flags sa atin, no, sa ating mga tao. Pero ang tao talaga hindi pa din nagsisisi. Kahit na ginawa na ng Diyos lahat para tumalikod sa kasalanan, pero hindi pa din nagsisisi. So, nature sa tao talaga yon. Ano po? So, kahit na nga dito sa pagdating ng araw na ito, ginawa na lahat, pero hindi pa din nagsisisi ang mga ibang tao Sinumpa pa nga ang Diyos. Ano po? So, ito po talaga ay pinaka-nature ng tao na mayroon talagang hindi magsisisi. Kasi sabi nga po ng Bible, yung mga sa kanya, ipinili na niya before pa itinatag ang mundong ito. 'Di ba sa Efeso chapter 1 verse 4, no? Kung naalala natin, pinili na niya yung mga sa kanya, yung mga nakasulat sa pangalan sa aklat ng buhay. So, nahawak ng kordero. Sino po ang may hawak nito? Si Jesus, no? So, ngayong araw na ito, mamulay-bulay po tayo. So, ngayon pa lang, ngayon na tayo magsisisi. Hindi na pagdating ng araw na ito, na talagang parang inalis na yung Holy Spirit dito na sa mundong ito. No, wala na, parang ang mga tao kahit saan. Yung iba nga sa mga previous nating binabasa, yung iba nangarap na lang yung mga nakagat ng balang na ang kamandag nila ay parang alakdan, pero hindi sila mamamatay sa salot na yon, sa unang mga salot, no. So hindi sila mamatay, pero nangarap silang mamatay, pero hindi na sila mamatay nung time na yon. Ano po? So, grabe po. Hindi na natin sabi ko nga, hindi na natin hintayin na mangyayari pa ito. Ngayon pa lang, magsisi na po tayo. Amen. At tumalikod na. Kasi para hindi tayo maabutan sa ganito, isa tayo sa malalin o isa tayo sa marapture at hindi na tayo makaranas ng ganitong tribulation, yung mga ganitong mga kapighatian sa mundong ito. Ano po? So, pero yung iba po talaga ay hindi po talaga maniniwala. No, katulad ni Noe. So, si Noe ay 500 years old siya, nang sinasabihan niya yung mga tao, nag-share siya ng gospel sa mga tao. So, 600 na siya nung natapos na yung, sabi nga niya, magsisi kayo at tumalikod na sa kasalanan at ito na po, sumakay kayo dito sa arka na ginawa niya, pero hindi pa din. Ang naligtas lang si Noe, yung 3 niyang anak, asawa niya, mga asawa ng anak niya, 8 lang po sila na nasa laman ng arka. Ganun din po no ngayon, lagi na tayo nagsishare ng gospel sa mga tao, pero hindi lang, ano lang yan, meron akong sinishare nito, ano lang po yan, tao lang po yung tao lang ang sumulat ng Bible. Tao nga po, pero ito po ay kinakasihan ng
banal na espiritu, ng espiritu ng Diyos. Yes, Pero amen. pag hindi tayo mananampalataya, maniniwala, wala nang ibang tayong magawa nito. Basta nasabi na po natin ang katotohanan tungkol po dito. Ano po? Kasi sabi nga niya, mapalad o pinagpala po yung nanampalataya na hindi pa nakakakita. No, Amen. kaysa naniniwala katulad ni Thomas na no, 'di ba? Sabi niya, mga naniniwala lang ako na nabuhay ang Panginoon, na napakita siya sa inyo pag nahawakan ko yung mga sugat sa kanyang kamay, sa tagiliran at sa kanyang paa. Tung nahawakan niya, totoo nga pong buhay po kayo, sabi nga ni Thomas. At sabi naman ng Panginoong Hesus sa kanya, mas pinagpala yung naniniwala na hindi nakakita. No? Kasi naniniwala ka na ngayon dahil nakakita ka. Mas pinagpala yung naniniwala na hindi pa nakakakita, na hindi niya, kahit hindi nakakakita. Ibig sabihin naman talaga natin nakita ang totoong si Jesus na nag-uusap sa atin ngayon. No, mapalad nga po si Juan kasi nagpakita si Apostol John, napapalad si Apostol John dahil nagpakita sa kanya si Jesus, at ito po yun, no, at nakasama ng mga apostoles si Jesus. Nung nabuhay siya, sinandoon sila, nakakaranas. Pero tayo po may mas pinagpala. Dahil hindi natin nakikita ang mga panahon na ito, pero nananampalataya tayo 100%. No, yung pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at sa pagkikinig sa salita ng Diyos. So, congratulations po sa ating lahat ng mga nakapanood nito, sa mga ka-devotional na natin na nandito, no? Kasi mas pinagpala po pala tayo. Hindi natin nakikita ang mga bagay na ito. Hindi pa na natin naranasan ang mga bagay na ito, pero nanampalataya pa tayo, naniniwala pa tayo na mangyayari talaga ito sa takdang panahon ni Lord. Ako'y naniniwala kasi nakasulat po wala pong nakasulat dito na sabi nga po ang magdagdag nito ay dagdagan din po yung sabi nga po nung sa pinakalas, no? Dagdagan yung mga salot na nakasulat dito, at yung magbabawas ay bawasan din po yung mga reward, no? Yung bawasan po yung mga matanggap dito, basahin nga natin yun. Nung sa last, itong sa 22 verse 20, no? Ito, sinabi niya, akong si John nagbibigay ng babala sa sino mang na makarinig sa mga propesiya na nasa aklat na ito, na sino mang magdagdag sa nilalaman ng aklat na ito ay idaragdag ng Diyos sa kanya mga salot na nakasulat dito. At sa verse 19, ang sino mang mag-alis ng anuman sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito ay aalisan ng Diyos ng karapatang makibahagi sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na ibinabanggit dito. Sinabi ng nagpapatuo sa lahat ng ito, tiyak na nga, darating na ako. Amen, dumating ka nawa, Panginoong Jesus. Yun po yung sinabi dito. Kaya, nanampalataya tayo. Bakit po? Kasi kung hindi tayo mananampalataya, hindi tayo kasali sa mga, no? Kasali sa mga yung bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay, yung benepisyo doon, no? So, ang propesya sa aklat na ito ay totoo, mananampalataya po tayo. Amen. At ito po yung warning, hindi na tayo kasali dahil tayo naman ay nag-iingat. Sabi nga po ng 15, no? Yun po yung pinaka-promise dito, no? Sa verse 15 ng ating binabasa ngayon, pinaka-promise ng Diyos, makinig kayo. Sabi nga po niya, ako'y darating na parang magnanakaw. Sabi nga po niya, pinagpala ang nanatiling gising at nag-iingat sa kanyang damit. Hindi siya lalakad na hubad at hindi mapapahiya sa harap ng mga tao. So manatili po tayo mag-iingat sa ating pagka-Christian kasi ang damit natin ay damit ni Jesus. Christian ang tawag sa atin. So kung mapahiya ang Panginoon sa ating ginagawa kung hindi tayo nag-iingat. Ano po? So ngayong araw na ito, maging mapagbantay po tayo. Be vigilant. Be sober, be vigilant. The devil is like a roaring lion, no? Look who devour. No, so sa ating ngayon, sa ating pinabulay-bulayan, dapat makinig tayo dito. No, bakit po? Kasi ito'y
pagmamahal ng Diyos sa atin, hindi pa to nangyayari kasi maging exempted po tayo kung tayo po'y kabilang po sa doon sa mga nagsisisi. Kasi ang si Lord, ang sinabi dito, sa mga hindi nagsisisi, nagsinumpa pa nila ang pangalan ng Diyos. Amen po. So sa ating buhay ngayon, hindi natin sumpahin ang pangalan ng Diyos sa panahon ng mga ganitong mayroong mga pag-uusig, mga kapighatian sa atin, mas lalo pa natin na umapit sa promise ng Diyos. Kapitan po natin ang promise ng Diyos. At hindi pa nga dumating ang araw na yon, no? Ngayong mga panahon na ito, mayroon na talagang mga kapigatian, mayroon na talagang mga naranasan natin bilang isang Christian, no? Mga financial crisis, no? Mga digmaan, naranasan na natin ng may mga digmaan. Kaya tumaas yung mga bilihin dahil daw dun sa digmaan, mga gasolina. Minsan kahit na yung mga iba inaabuso na din po ng mga negosyante, inabuso na din yung mga bumibili kahit na ganun, kahit old stock nila, nataas nila. So, ganun po, umabuso yung mga tao. Bakit po? Wala pong pagsisisi sa puso. Bakit po? Ang puro lang po talaga yung kapakanan na lang po, mga selfish sariling pagnanasa. No? So, sa ating buhay, depende sa motibo sa ating pagsiserve sa Panginoon. Kasi nalakikita ni Lord ang ating mga puso. Wala pong nalilingid sa Panginoon, no? So, ngayong araw na ito po, ano po yung Ate Junmin. So, ikaw na po kasi Nanay Mina ngayon. Ate Junmin, ano po yung paliwanag mo sa lahat ng narinig mo, kung nakinig tayo, talagang kagabi pa, no? So, ano po yung tumiting mo, insight sa iyong sarili. Ano po yung insight ni Lord sa puso mo? Kung kayo din po may mga mensahe ni Lord, pwede tayong mag-comment. Amen. So, basahin natin kay Ate Rita. Nanay, pahingin ko ng kasi, ayan, yan, lagay lang po ha. Sa Facebook, no? So, hallelujah, salamat sa Panginoon. Ate Rita, basahin ko po yung comment mo. Hallelujah, thank you po, no? Sabi po dito ay, si Ate Rita, sabi nga po niya, so, hallelujah. So, basahin natin. Naging dugo ang dagat at namatay ang lahat ng nilalang sa dagat. So, naging dugo ang mga ilog sa verse 3 at bukas ng tubig, no? Bukal na tubig, no? So, sabi sa 4, pinagkalooban ng araw ng kapangyarihan, no? Ang mga tao sa tinding init, no? Sa tindi ng init, hindi na rin sila nagsisisi at nagalit pa sila sa Diyos, no? Naging madilim sa 5, naging madilim ang kaharian ng halimaw at nagkaroon ng matinding kirot sa mga tao at hindi pa rin sila nagsisi at lalong kumalaban sa Diyos. Sa 6, sa pang-anim na natuloy ang natuyo ang ilog Euphrates upang ihanda ang daan para sa mga hari mula sa silangan. 7. Ang huling paghatol na nagdulot ng pinakamalakas na lindol na pagkasirang mga lungsod at pagulan ng malaking batong yelo at 50 kilos ang bawat isa, hindi rin sila nagsisisi at patuloy na linapastangan ang Diyos. Matuwid na ang mga salot. So, matuwid na ang mga salot at sabi nga niya ay direktang tumutugon sa mga gumawa ng masama at nagpaagos ng dugo sa mga banal. Bilis, no? Kakulangan ng pagsisisi. Sa kabila ng matinding parusa ng mga tao ay patuloy sa paglapastangan sa Diyos sa halip na magsisi. Armageddon, ang mga espiritu ng demonyo nagtipon ang mga hari, no? Sa mundo para sa labanan ng Armageddon, Babylonia. Sa ikapitong mangkok na nagunita ng Diyos ang kasalanan ng Babylonia at pinatikim sa kanya ang alak ng kanyang puot. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng pagkatiyakan ng paghatol ng Diyos
sa kasalanan ng huling panahon sa pagkatapos sa salitang naganap na. It is done. Amen? So, lalo tayong kumapit sa Panginoon. Amen. Salamat po, Ate Lita de la Paz, and glory to God, and kay Ate Tess Rubinyol, lalo tayong kumapit sa Panginoon upang hindi tayo mapahamak. Amen. Amen. Thank you po, Ate Tess, and glory to God. Sabi nga po ni Ate Malo, Basa Gonsalves, amen, hello po. No, good morning po sa lahat. Sorry po, very late na po ako. Replay na lang po. Amen, replay. Maganda po yung pinaka-topic natin, tema natin ngayon. No, so, salamat sa Panginoon. Thank you din po, Nanay. Sige po, Ate. Hallelujah. Salamat po, Ate Lita. Napakaganda ng inyong mensahe na natutunan sa ngayon. At unang mangkok nga ay nagkaroon ng malubhang sugat ang mga taong may mga tatak ng halimaw. Yung palang mga tatak ng halimaw na iyon ay hindi na maaalis at habang buhay na silang may tatak at lalo ang masama ay lalong magpapakasama. Sana tayo ay maging matatag at sa ating pananampalataya ay nadoon pa rin tayo sa mga pagsubok na darating sa atin ngayong pagdating ng panahon na yun. At yun ang masasabi ko sa unang mangkok na nagkaroon nga ng mga tatak ng mga halimaw at malampasan natin na tayo ay hindi matatakan ng mga tatak na yun. At sa ikalawang mangkok at tatlong mangkok ay naging dugo ang dagat, mga ilog, mga bukal, tubig na naging sanhi ng mga pagkamatay lahat ng buhay sa dagat. Hindi lahat ng may buhay sa dagat namatay lahat para na yun nga ay napakasakit sa atin na mangyari yun. At hindi na natin naway loobin ng Diyos na hindi na mangyari yun. Pero ang nakakaalam lang nito ang ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakasulat na po yan. Nakasulat na talaga dito at tiyak na mangyayari na way loobin ng Diyos na hindi na mangyari. At tayo ay magkakasamang nakakakilala sa Panginoong Diyos na talagang tunay na nanampalataya at nagpapakumbaba araw-araw. Talagang napakasakit at kirot ng mga nararamdaman ng pag dumating ang panahon na iyon kung tayo'y buhay pa. At ang ikaapat at ikalimang mangkok ay nakapapaso ang init na ang araw at nagkaroon ng matinding kadiliman sa kaharian ng halimaw sa kabila ng mga tao na hindi nagsisisi. Sa halip ay nilabastangan pa nila ang Panginoong Diyos. Sinisi nila sa hapdi ng kanilang init. Ay yun yung mapaso tayo ay napakasakit na yung init na nararamdaman nila ay buong katawan na yun. Hindi pa rin sila magsisi. Anong klaseng tao yun? May mga ganun palang mga tao. Samantalang tayo ay makita lang natin na kawawa yung sa kaawaan talaga natin. Ay bakit mayroong mga ganung tao talaga namang napakasakit at napakainit na ng kanilang nararaman. Hindi pa isang pagsisisi lang sa Panginoon ay talagang napakabait ng ating Panginoon at patatawarin tayo sa ating mga kasalanan kung tayo humingi ng tawad. Napakabait ng Panginoong Diyos at siya ay napakadaling magpatawad. Pero ang mga tao na yun, ano ang nasa puso nila? Talagang halimaw na ang nasa puso nila sa nararamdaman nila sa panahon na iyon. Kaya tayo ay magkaroon ng tunay na pananampalataya at magkaroon tayo ng napakahirap na ipaliwanag itong mga Kung ano lang po yung naabot sa puso, yung paano mo naintindihan, naunawaan sa puso. Yun na nga ang aking naiisip.
At sakaling may mga ganun, ay ipagdasal na lang natin at magkaroon din sila ng tunay na pagsisisi. Amen. Dahil naman kapwa natin tao yun na dapat ay magsisiri na katulad natin. At kanim naman ko ay tumayo sa Aeropress upang ihanda ang para sa hari mula sa silangan dito sa ikaw na mapaliwanag nito. No? So, ngayong araw na ito, habang nagre-ready pa po si nanay, basahin may comment po si Atilita. Amen. So, pwedeng mahiram po. Dito na lang po muna ang gamitin mo nanay. So, sabi nga po, dito ni Atilita, no, may comment po siya. Sabi po niya dito ay, thank you Lord, at isa kami sa nakapakinig sa iyong mahalagang mensahe sa pahayag 16. Sabi ni Atilita, hindi po ito aksidente na narinig namin ito. Dahil sobrang mahal mo kami Lord, sobrang salamat po. Samahan mo kami lagi sa araw-araw na buhay namin para hindi kami mapawalay sa iyong pag-ibig. Patuloy kaming mananampalataya at lagi kaming magpatuloy sa aming paglilingkod sa iyo. Ikaw lamang ang aming sasambahin, pupurihin. Jesus, maraming salamat sa banal na dugo mo na pinaglinis mo sa aming mga nagawang kasalanan. Amen. Wow! Glory to God po. What a powerful insight and message po ate sa ating lahat. Kung nga po, no, blessed po tayo kasi hindi pa natin naranasan ang mga araw na yun, nagsisisi na po tayo. Ang totoong pagsisisi, hindi natin ulit-ulitin. Yung mga pagka pinagsisihan na po, hindi na po natin balikan. Pati sa ating mga pananalita, bantayan na po natin, ang ating mga puso ay malinis na po, no? So, alam natin ang taong totoong nagsisisi. Sumunod na po sa salita ng Diyos. Kahit mahirap at hindi natin alam ang kasunod, sumunod lang po tayo. Yun po yung ating gagawin. Ang totoong pagsisisi, ang pagsunod sa salita ng Diyos. Ang totoong pagpakumbaba, sumunod tayo sa salita ng Diyos. Mahirap ba mahalin ng kaaway? Mahirap. Pero ang sabi ng Bible, mahalin ang kaaway. Patatawarin ang nagkakasala sa atin. Mahirap ba? Mahirap din. Kasi minsan ay inuulit-ulit din ang kasalanan, pero patawarin natin ang totoong pagpatawad. Genuine forgiveness. At yun po yung aming topic kahapon, genuine forgiveness, na hindi na natin, kasi kung nire-record pa natin yung mga kamalian nila, para nang tayong inuulit-ulit din, no? Kasi pinaalala natin. So, ang Panginoon, ang kanyang pag-ibig ay it keeps no records of wrong. So, ngayon pa lang, hindi pa natin ito nararanasan. Hindi pa natin ito nararanasan, itong mga salot na ito, totoong magsisi na po tayo para hindi na natin talaga ito mararanasan. Isa po tayo doon sa mga nag-iingat ng damit. Sabi nga niya, pinagpala, makinig kayo sa 15. Yun po yung tumitimo sa puso natin ngayon. As a promise ni Lord. Makinig kayo, pinagpala yung nag-iingat sa kanilang mga damit. Ano po yung totoong damit natin? Kasi kamukha at kawamis po tayo ng Diyos. Nag-iingat po tayo na hindi na tayo mahawaan sa mga maruruming mga kahalayan. Mahawaan sa mga kahalayan sa mundong ito, no? Hindi po tayo katulad ng camouflage na kung ano ang ating didikitan, ganun din po ang ating kulay. Ano po, kung madikit tayo sa blue din po yung kulay ng blue. Hindi natin malalaman kung ano kasi napariho eh. So kung sa puti tayo. Kung nasa simbahan tayo, banal-banalan tayo. Napakabanal, hindi makabasag pinggan. Pero kung nasa labas tayo, kumusta po tayo? No? So hindi po ito kung may nakakita ng mga tao. Si Lord nakakita sa atin even sa pinakayungib tayo. Yes. Kung diyan ang makikita ang totoong Christian, kung saan tayo inilagay na natili tayo nag-iingat, na hindi tayo mahawa sa kasalanan. No? Kasi alam na natin ang katotohanan, pinapalaya na tayo ng Diyos. So para hindi pa natin to naranasan ng mga salot na ito, ngayon pa lang magsisisi na po tayo.
Amen. Ngayon pa lang. No? So matuto na tayong sumunod. Matuto na tayong sumunod. Ang pagpapakumbaba po, hindi yung mabait tayo. Ang pagpapakumbaba po, yung sumunod tayo kung ano ang sinasabi sa Bible. Amen. Sumunod tayo na kung sinabi na, kung nasa immoral tayo na sitwasyon ngayon, umalis tayo dito. Umalis tayo Amen. diyan. Para hindi tayo mabarat din sa ganito na nandito pa din tayo. Yes. So, kasi sabi niya parang magnanakaw. Ang pag hindi natin alam kung kailan ito. Parang magnanakaw. Hindi natin alam kung kailan tayo aalis sa mundong ito. Yes. Parang magnanakaw ang kamatayan. Meron bang nakakaalam ngayon kailan tayo aalis? Alam mo ba, nanay? Wala po. Ako hindi ko din alam kailan aalis tayo dito. Kaya kailangan araw-araw po tayong mag-ingat. Araw-araw po tayong mag-ingat dahil alam na natin ang katotohanan. Pag alam mo na ang katotohanan at ginawa mo pa, wala nang kapatawaran ang may dito. Pag alam na si Jesus ay babalik, hindi na tubusin ang ating kasalanan, tapos na tayong tinubos babalik siya para sa paghatol na po. Tama po no, the second coming of Christ ay hindi na pagtubos pa din sa kasalanan natin. Tapos na tayong hinalayan ng dugo, nilinis ng kasalanan. Pagbalik, pag hindi pa tayo makinig, pagbalik niya, hatol na po. Yun po yun. No? So, salamat sa Panginoon. Pero, sabi niya, alam niya kung sinong sa Kanya. Alam na niya yung sinong nakasulat, no? I pray na hindi naman to aksidente. Hindi to aksidente na nandito tayo. Isa tayo sa nakasulat sa aklat ng buhay. Tinanggap na natin ang Panginoon bilang Hari, Panginoon at Tagapagligtas, manantili po tayo. No, itong 15, i-apply natin 'yon na mag-ingat, no? Pinagpala yung nag-ingat sa kanyang damit. At ang ating damit, kasi image bearer po tayo ng Panginoon, yung ating pagka-Christian. 'Yun po yung damit natin bilang nasa Panginoon na tayo mga anak ng Diyos. Bilang anak ng Diyos, ingatan natin ang pagka-anak ng Diyos po natin. Kasi hindi po na si Jesus ang panganay, hindi tayo si Kibuloy ha. Si Jesus yung panganay at sabay na totoo naman na tayong lahat na tumanggap at nanampalataya sa Panginoon ay binigyan niyang karapatan na magiging anak ng Diyos. John 1:12. So hindi tayo mga Kibuloy ha na mga sinasabing siya lang yung anak ng Diyos. So salamat sa tayo yon na tumanggap sa Panginoon bilang Hari, Panginoon at Tagapagligtas. No, so salamat sa Panginoon, tama po no. Salamat dahil iniingatan niya tayo na tayo po ay talagang makasunod po sa sinasabi ng Panginoon sa bawat isa po sa atin ngayon. Sige po, nanay, ano po yung insight mo bilang ikaw yung nagbasa kanina? At hallelujah, salamat sa Panginoon. Ama, maraming salamat po. At sa pagkakataon po ito, Lord, hinihingi ko po, tulungan niyo po na sa aking mga pananalita, ang inyong kapangyarihan ang lalabas sa aking bibig. Amen. Knowledge and wisdom buhat sa inyo. Amen. Ang magpapaliwanag sa pamamagitan ninyo na gagamitin ninyo ako. Kaya Lord, ito po yung aking masasabi. Tunay po na pagpasok na ng pag-aaral natin nitong pahayag, ang naging nangunguna sa akin ay ang sabi ng Panginoon, ang ginawa na sa atin ng Panginoon, tayo ay binigyan na ng lahat ng mga bagay na tayo ay tinuruan. Sa pulpa sa simula, tinuruan tayo Sa biyaya. na makilala natin, malaman natin kung ano yung tama at mali. Ha? Sa pamamagitan ng kanyang unconditional love, ang unang-unang itinuro sa atin ay pagmamahal, pag-unawa, at binigyan tayo ng kapangyarihan na maunawaan ang masama at mabuti. Sa pamamagitan ng pagkaalam natin ng kabutihan, natural, ang dapat nating gawin, ang lahat na napakinggan natin na mabuti, yun lamang ang ating gawin. Ang lahat na mapapakinig natin na mali, simula man o saan man o anumang lugar o anumang pagkakataon, anumang sitwasyon, sinadya o hindi sinasadya, kapag nagpasok na sa isip natin sa tulong ng banal na Espiritu na sabihin sa atin, mali yan, masama yan, kinakailangan na huwag na natin gawin. Yon ang isang bagay kung paano malilinis natin ang sinasabing damit. Napakalalim ng mga sinasabi dito. Halos laging dinadaan sa talinhaga.
Yes, at ang akin ding isa pang masasabi, tunay na talagang kahit sa panahon ngayon, kung tayo ay marunong magdamdam o dumamdam, nakakaramdam ang ating sarili, hindi ito lang mga bagay na ito nagdarating pa ang sinasabing salot. Kapag tayo sa buhay natin ay dumanas ng bagay na talagang hindi natin dapat o hindi natin inaakala at ito ay sinundan pa natin, alam na natin, naramdaman na natin na ito ay mali, basta sa kaligayahan o sabihin na sa kaaliwan ng katawan ng isang tao o kaalwanan o katiwasayan ng kanyang damdamin, alam na niyang ito ay mali at sinunod pa niya, ito ay isa ng salot na sinasabi. Kaya ang salot ay hindi pa man dumadating, yung nandito sa Bible, may salot na rin na dumadating sa atin. Ang salot na yan ay yung mga bagay-bagay na humihila sa kasamaan. Kapag hindi mo napigilan, yan na. Kaya ang itinuturo sa atin ng Panginoon Diyos ay lagi nating balik-balikan. Sa pulpa sa una, itinuro na sa atin kung ano ang pagkakaiba ng kabutihan at kasamaan. Kaya ang kabutihan ang lagi nating sundan. Huwag nating pairalin sa sarili ang layaw ng laman, sapagkat iyan ang pagpaparumi sa sinasabing damit. At dahil dito, ingatan natin ang ating damit. Paano natin maiingatan ang ating damit? Ang damit na ito ay hindi malalabhan. Ang damit na ito ay hindi pwedeng ikula, ilagay sa washing machine, paikutan, patuyuin, tapos na. Hindi. Dapat ang sa atin, kung ano ang lahat ng mga napapakinggan natin sa dami-dami ng mga kapahayagan. Marahil naman natutuhanan natin ang napakaraming kapahayagan sapagkat kung tinanggap na natin ang mga kapahayagan simula pa ng una, dapat yon ay nalaman na natin. Dahil sa pakikinig at pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, doon tayo natututo. Kaya itong mga pinag-aaralan natin ito na paulit-ulit, ika nga, ang Diyos ay ganun. Laging paulit-ulit siya na nangangaral sa atin. At ang paulit-ulit na yan ay dahil yan ay bunga ng pagmamahal. Ang isa daw tao na laging pinagsasabihan ay minamahal ng Diyos. O ang isang tao na nakakaranas ng palo, kung ikaw ay marunong ng magmahal, manampalataya, iisipin mo, Lord, sa nangyayari pong ito sa akin, patawad po. Yun lang naman eh. Humingi tayo ng kapatawaran. Dahil tayo ay hindi perpekto. Hindi maaaring hindi tayo magkakamali. Pero pag ang isang tao ay tunay na nananampalataya, ang Holy Spirit laging nariyan. Nakagawa ka ng isang bagay na napabigla ka, hindi mo akalain. Na-realize mo kaagad dahil ang Holy Spirit na nananahan sa atin ay talagang gumagalaw yan. Pag sinabi ka agad sa iyo, anak, mali ang ginawa mo. Suddenly, yes! Lord, patawad. Yon ang pinakamahalaga sa lahat. Tanggapin natin ang pagkakamali. Matutong magpakumbaba. Laging kapakumbabaan at laging alalahanin ang karami-raming pangaral sa atin. Yes. At yon ang paglilinis at pangangalaga ng ating damit. Talagang pag hindi natin inunawa, at masasabi kong kapag hindi pa talagang taos ang iyong pananalig at pananampalataya, kung ano man ang marinig mo, parang baliwala pa rin. Pero Lord, ika nga, kung ano ang ninanais natin na hingin sa Panginoon, hingin natin sapagkat siya ay magbibigay ng lahat ng hinihingi natin na walang panunumbat. At ukol sa paghingi,
dapat tayong maging maunawain. Sa paghingi ng isang tao sa anumang bagay sa Panginoon ukol dahil sabi nga niya, tumawag ka at ikaw ay aking pakikinggan. Humingi ka at ikaw ay aking bibigyan. Kumato ka at ikaw ay aking pagbubuksan. Yes, at sa mga ginagawa natin, kung gawin natin to, kung hindi natin kaagad makamtan ang ating hinihingi, nandun pa din yung pangangalaga natin sa ating damit. Huwag nating kagagalitan ng Panginoon. Sabi mo, ganito, ganyan, tumawag, humingi, kumatok, bubuksan. Bakit? Nasaan ka? Huwag ganon. Dahil ang Diyos ay sumasagot sa tamang pagkakataon. Maaring hindi pa, dahil may inaayos pa. Maaring totally hindi, dahil makakasama sa atin. At kung talagang iyan ay para sa atin, ika nga hinihingi mo pa, hinihingi pa lang natin, andun na kaagad ang kasagutan. Kaya ang aking masasabi sa lahat ng mga napapag-aralan natin ito, anuman ang salot, o kaya anumang halimbawa sakit karamdaman, isa na yan sa sasabihin mo, bakit sabi ninyo, humingi sa inyo, papagalingin nyo kaagad? Yes. Pero nandoon ang ating pananampalataya. Lord, ang sakit na ito, halimbawa sakit, isa yan sa salot. Ang sakit ay dumating sa atin, Lord. O nga, sa pangkaraniwan doon sa mga hindi pa nakakaunawa talaga, o hindi pa totally lubos ang paniniwala sa Diyos, sabihin, bakit hindi nyo ako pinagagaling? Patawad, Lord. Ang sakit na ito ay pinasasalamatan ko. Ito ay isang pagpukaw ninyo sa akin para lalong higit na kayo ay aking kilalanin sapagkat kayo ang makapangyarihan, kayo ang makakagawa ng kagalingan. Kaya sa anumang bagay na dadating natin sa ating buhay, nasasabihin ito ay pagsubok. Ang sabi nga, kung ikaw ay namamanglaw, kumanta ka na lamang. Kung meron kang dinaramdam o dinadalang pagsubok, ito ay alisin mo, ihandog mo sa Ama bilang pamatok mo. At ang sabi nga ng Ama, hindi kita bibigyan ng pamatok na hindi mo makakaya. Kaya ang lahat ay dapat ipagpasa Diyos natin. Siya ang nakakaalam ng lahat, walang natatago sa atin. Iniisip pa lang natin, alam na ni Lord. Amen! Yes, hallelujah. Walang tago sa atin. Kaya masasabi ko, sa lahat ng pagsubok, salot man yan o ano, Lord, sa inyo namin ipinagkakatiwala ang lahat sapagkat kayo ang makapangyarihan sa lahat. Kami ay inyo, buhay namin ay inyo. Ang mangyari sa amin ay ayon sa inyong kalooban at lalong tumiim, lumalim ang aming pananalig at pananampalataya sa inyo para ang salot na yan ay hindi manaig. Oo, at nakasulat na sa banal na kasulatan, kung ito man ay dadating, kami, ang lahat ng mga nananalig at nananampalataya sa inyo, ay walang dapat ikatakot, sapagkat kayo ang katagumpayan ng lahat. Dahil kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang lahat ng kasamaan, hindi mananaig sa kabutihan ninyo. Dakila namin, Ama. Salamat po, salamat Amen. po. So, excited. Excited ka sa araw-araw dahil kasi narugtong-rugtong eh. Mas maganda po talaga na by chapter po siya babasahin. Kasi para tayong may telenovela ng Diyos. Ito po yung pag-ibig. No, love letter or the book of love ni Lord para sa atin. Love letter ni Lord. Ang Bible po talaga, kung tayo in love sa Panginoon, hindi po ito kasakiman o hindi po ito mga pananakot, kundi pagmamahal ng Diyos para hindi tayo masali dito sa mga salot na ito. Yes, darating po ito dahil pinakapakita na po. Ang propesya na ito ay mangyayari, pero sa tamang panahon ng Lord. Pero sa hindi pa ito mangyayari, hindi tayo kasali ito dahil tayo ay nag-iingat na po. Sa kasawin na yan, pinagpala yung nag-iingat na damit ng kalwalhatian ng Diyos. So, yung, alam mo ba, yung mga Christian na talagang sumusunod sa Panginoon, magniningning ang mukha, masayang-masaya, masaya ang puso. No, masaya sa pagsalita lang, nakaka-bless yung salita pa lang, masaya kasi ang puso. Kasi may kapayapaan. Doon po natin malalaman na ito, Christian to talaga eh.
may kapayapaan, hindi na niya pananaigin kahit kunti lang na mga kasi maraming ini-inject ang diablo sa puso Like natin. you. So sa ating buhay ngayon, kailangan atin na pong i-train ng ating puso na talagang hindi tayo apektado sa mga sasabihin ng tao. Ang sasabihin ng Diyos ang ating pakikinggan. Marami kasi Amen. sinasabi ng tao, pero kung hindi tayo magbasa everyday ng Bible, hindi natin malalaman kung anong sinasabi ng Diyos. Amen. Amen. So sa ating buhay ngayon, kailangan ang kalwalhatian ng Diyos ang mananaig sa atin. Sabi na, hala, may mga tag 80 years old na, 85, pero mukhang bata pa rin kasi kalwalhatian ng Diyos ay nasa kanya, sa kanila, Amen. dahil hindi Yeah. nila pinanaig yung mga kapaghipian ng mundong ito, mga sinasabi ng mga tao sa mundong ito. Ang atin lang po, nakatuto po tayo sa sinasabi ng Diyos at hindi tayo maging apektado nito. Ayan. Bakit? Mahal tayo ng Diyos at tayo ay iniwalay na, tayo ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Atin po na i-declare. Kung ano kasi ang pananampalatayahan natin, yun tayo. So, nakasulat na tayo yung isa sa mga nakasulat na talaga dahil tinanggap na natin ang Panginoon bilang Hari, Panginoon at Tagapagligtas. At tayo po'y exempted po dito sa mga salot na ito kasi nagsisisi na po tayo. Ang kung tayo po, alam natin, ang natinatalikuran na po natin, ang totoong pagsisisi, pagtalikod na repentance is the change of mind. Pagbabago ng puso, Amen. isip, na tayo na ay we have the mind of Christ na po. Amen. Kasi kung sabi natin ay nagkamali ako, regret lang po yun. Pag sabi, sorry Lord, nagkamali ako, regret lang po ang tawag nun. Kung hindi po repentance, kung hindi ka talaga tumalikod. Lord, sorry, umiiyak ka, tapos nandoon ka pa naman sa kasalanan na yun, hindi mo tinatalikuran, hindi kailangan ni Lord ng luha mo. Kailangan ni Lord ng totoong pagsisisi mo. Amen. Hindi kailangan ng Lord na umiyak ka pero nandoon ka pa din. No? Hindi po ganun. Gusto ni Lord na totoong pagtalikod na talaga. Ang pagtalikod, hindi mo man lang lingunin ang kasalanan na yon. Hindi mo na lang pinaglaban kung ako'y, sabi na, masaya ka na, ako'y ganyan. Ganun ako dati, nangangalo niya, pero ngayon hindi na. Kasi ako po ay may mind of Christ na, may heart na sa Panginoon, at ayaw kong nakakatakot pag hindi tayo tumalikod, doon po tayo natatakot. Kasi hindi tayo nag-iingat sa kalwalhatian ng Diyos na binigay niya sa atin. Yan po yun, para malinaw. Para malinaw. Mula ngayon, hindi natin pa tanahanin yung mga puot, galit, hinanakit, hindi pagpatawad natin sa ating kapwa. Hindi na, so may mga takot pa, may mga pangamba, pagkabalisa, ito na lang yung pira ko, ano na mangyayari bukas, mga takot pa yan. So, alam natin na kahit anuman ang ating hawak ngayon, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kahit anuman ang ating sitwasyon na ngayon, nandoon lang po ang Diyos. Andiyan lang po siya lagi. No, wag nating manalig sa mga ating mga posisyon sa mundong ito. Mga lupa, bahay, nako nung sa part ng California, sinunog lahat at nawala lahat. So wag tayong manalig kung anong meron tayo. Manalig tayo na may Diyos tayo na makapangyarihan at walang hindi niya kaya. Walang hindi niya kaya, siya ang may-ari ng ating buhay. Hindi hayaan ng Lord na ipapahiya yung mga totoong anak niya. Yes, Amen. amen. So sa ating buhay ngayon, kailangan panatag tayo, smile lang tayo sa mga ganitong mga pag-warning, no? Dahil alam natin sa Panginoon, nagsisisi na po tayo. No, nagsisisi tayo. Ang pagsisisi ay repentance, totally pagtalikod na talaga sa kasalanan. Amen. Pagtalikod sa mga puot, mga basura. Ano na natin ang ating puso sa mga basura? Ano ba yung mga pupang basura? Mga puot, galit, hinanakit, pangamba, takot. Yun mga basura yun. Yung mga talagang selfies, ay kawawa naman ako, mga ganon. Hindi tayo kawawa. Blessed tayo dahil anak tayo lang. Amen. So salamat sa Panginoon. No? Patani. Talagang napakabuti ng Diyos dahil nandito po siya sa ating mga puso ngayon. Ano? So sabi nga po ni Ate Lita, no, ito po yung kanyang comment, no? Ang mga taong ito na sumamba at nagpatatak sa halimaw ay binulag ng tuluyan ang kanilang mga mata at pinatigas na ang puso sabi na niya na kaming ng bato, kasing tigas ng bato. No? Tayo naman po managing anak ng Diyos, na naging anak na ng Diyos. Magpatuloy na tayong manatili sa pananampalataya natin kay Kristo. Matuto na kayong magpatawad sa kapwa Si Lord. na nagkasala sa atin. Maganda sa atin. Or tayo ang nagkasala sa kapwa natin kung dati tayong sumamba sa mga Diyos-Diyusan,
ngayon pa lang talikdan na natin. Sa araw-araw, i-check natin ang ating puso. Sabi, makinig po tayo sa sabi ni Ate Lita na comment ko, no? Sabi nga po niya, sa kagustuhan ng Diyos at siguraduhin natin na sino ang Diyos sa ating sinasamba ay pinaglingkuran. Jesus ang makapangyarihang Diyos, Jesus ang hari ng mga hari, Jesus ang Diyos ng mga Diyos. Amen. Sabi ni Ate Maluba sa Consalves, ang sabi po ni Ate Lita, Amen. Tayong mga anak ng Diyos ay may Holy Spirit dwelling within us na gumagabay sa tamang daan sa ating nilalakaran. Amen. Holy Spirit ay 3 persons ng Diyos, God the Father, no, God the Son, and God the Holy Spirit. So, si Holy Spirit po ay God din, no? So, 3 persona in one God. 3 persons in one God. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So, hindi wala na tayong ligtas doon. Kasi, bakit po? No? Nasa puso natin si Holy Spirit. Hindi pa tayo nagsasalita. Alam na niya kung ano ang nasa isip natin, ano ang nasa puso natin. Pinaplano pa lang natin gawin. Alam na ni Lord ang resulta nito. No? So, tayo po ay talagang attentive sa word niya. Doon tayo lumalim. Kung maging ating ang pakikinig sa salita ng Diyos, doon ang pananampalataya natin mag-grow. No? So, doon sa pakikinig. No? So, salamat sa Panginoon dahil napakabuti niya. Nasabi nga po ni Amen. Laging may kapanatagan sa puso, sabi ni Ate Lita. Amen. Lagi tayong mag-declare. Kung nakaranas tayong sakit at karamdaman, repentance tayo at declaring His word. Lord, sabi mo sa iyong salita, sa nakamit mong mga latay at sugat ay pinagaling mo na ako. Sabi niya, Amen. Glory to God. Salamat Ate Lita. Amen. Get rid all our baggage sa ating mga puso, no? Mga grudges, mga baggage, mga mabigat, no? Ating alisin. Malalaman po yan kung may kabigatan pa po tayo sa puso. The abundance of the heart. Kasi nasasabi natin sa puso. Kasi kaya nga hindi tayo magaan magsalita kasi marami pa pong bagid sa puso. Malalaman mo ang tao na mabigat din magsalita. Mabigat, mayroon pa ding mga sakit na lumalabas sa puso, sa bibig. No? So, kaya bantayan po natin ang ating puso. Guard your heart with all diligence. Proverbs 4:23. For out of it is the issues of life. No? Bantayan po natin ang ating mga puso. Dito nanggagaling yung buhay. Ng issue ng ating buhay. Amen? So, salamat sa Panginoon. Dahil tayo po ay pinalaya na sa mga lahat ng yun. Pinalaya na sa kasalanan, sa sakit, karamdaman, dahil kay Jesus. Wala pong iba, no, dito, dahil lang po kay Jesus. No? Salamat sa Panginoon. Si Jesus po talaga is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus. No, sabi ng John 14:6. So, siya yung katotohanan. Wala nang iba. So, kung may iba pa bang tinuturo na Diyos, mga sinasamba na Diyos, liban po, sinasamba na pangalan, liban kay Jesus, liban sa God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, yun po yung i-question na po natin. Kasi bakit po? Kasi dito lang po tayo, ang Bible po, dito po nakapokus. No? Sa God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. At ito po ay yung love letter. Kung in love tayo sa Panginoon, hindi tayo antukin, hindi tayo magsasawa na laging na magbabasa ng Biblia. Pag panahon, sa pagpanahon ng pamamulay-bulay, lagi tayong excited. No? So, excited na makikinig. Pag panahon na tayo makikinig. Sa panahon na tayo magsalita. Ano po? Yun po yung gusto ni Lord. Amen? So, salamat sa Panginoon. Napakabuti niya sa bawat isa po sa atin. No? Salamat. Tayo po ay magpuri sa Panginoon. Ay, kami natin Chingfong. Amen? No? Sa oras na ito, thank you, Lord. No? Thank you, Lord, dahil napakabuti niya sa atin, no? So, ngayon po, before mag-pray si Nanay, kung may prayer request po tayo po ay, atin lang pong isulat, salamat sa Panginoon. Dahil, hindi na, ibig sabihin, hindi na tayo wala pong reply.
Walang replay ang ating buhay. No rewind, walang replay. Isang beses lang po tayo hinahayaang mabuhay dito sa mundo. Atin na po itong gamitin ang buhay na ito para sa kalwalhatian ng Diyos dahil nakilala na natin ang totoong Diyos. Nakaparoon na tayo ng relasyon sa Panginoon, huwag nating hayaan na darating pa yung mga salot na ito bago pa tayo magbago, masisi. Ngayon pa lang na hindi pa ito dumating. Amen? Salamat sa Panginoon. Amen. And glory to God. Sige po, tayo po'y magpuri sa Panginoon dahil sa biyaya niya. Sa biyaya lang ni Lord, naliligtas tayo. Sa biyaya lang ni Lord na nakakilala at nakapagmulay-bulay ngayon sa kunting... Ano ba nangyari? Pasensya na po dito, may bata dito, ano po. Kasama na po yung sa kasiyahan mo, kasama na yung paglalaro. Sa biyaya ng Panginoon namin, Ate Celsi, Ate Chingkong, Ate Lita, Ate Jessica, Ate Malu. Amen, nasa lahat ng nandiyan. Buhay kong ito'y sagana sa biyaya mo. Kahit na ako'y nagkukulang sa'yo, minsa'y nadarapa habang naglilingkod. Ako ay may pag-asa dahil sa biyaya mo. Ang buhay kong ito'y sagana sa biyaya mo. Kahit na ako'y nagkukulang sa'yo, minsa'y nadarapa habang naglilingkod. Ako ay may pag-asa dahil Sabi ni Ate Lita, ang sarap daw ng Liabano. sa biyaya mo. Biyaya ng Diyos, Ate Lita. Tunay ako di sa sariling lakas, kundi sa pag-ibig mong wagas. Yeah, thank you, Jesus. Yes, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Ang buhay kong ito'y puno ng kagalakan. Kahit minsa'y napapagod ang aking isipan, pagsubok mo'y nadaraan, di ako pababayaan. Muli'y may katiyakan dahil sa biyaya mo. Yes, Lord, dahil sa biyaya ng Sa biyaya mo, magpapatuloy ako di sariling lakas, kundi sa pag-ibig mong wagas, sa iyong salita magtitiwala ako. Yamang nalalaman ko, ang buhay ko'y hawak mo, merong lakas hanggang wakas, dahil sa biyaya mo. Yes, Lord God. Kaya mo ako ay nabigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya ngayon ako'y mayroong kagalakan di mapapantayan. Lord God, salamat sa kagalakan mo. Hallelujah. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on me. 2 Corinthians 12:9. Kaya mo, napatuloy ako di sa sariling lakas, kundi sa pag-ibig mong wagas, sa iyong salita magtitiwala ako. Yes, magtitiwala kami. Yamang nalalaman ko, ang buhay ko'y hawak mo,
hanggang wakas dahil sa biyaya mo. Yes, Lord God, hallelujah. Thank you sa biyaya mo, Panginoon. Yes, Lord God, salamat, Panginoon, nang dahil sa biyaya mo lang, Panginoon, nanatili kami. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ang sabi, no, na kaya natatawa kami, sabi naman ni Ate Lita, ang sarap daw ng guyabano. Talaga naman, kung sa lahat mo naman ng stand, ay guyabano ang nakita. Ano? Yes, Lord. Amen. Buka. So, salamat sa Panginoon. No, mayroon ka pang ano doon na talagang yung sa about sa Armageddon, tapos hindi ko pa na ano no, yung research ko about sa Armageddon, kung ano po yung meaning po ng Armageddon o ano po, bakit po nasabi po yung Armageddon. Nag-research ako about sa Armageddon. Ano po? No, salamat sa Panginoon. At talagang pati guyabano ay nasali sa ating live streaming. Talaga nun? Hallelujah. Salamat po. Ang mensahe ng Armageddon talata 16. Ang Armageddon ay ang lugar kung saan titipunin ang espiritu ng demonyo. No, doon pala ang mga ng espiritu ng demonyo, ang mga hari ng buong mundo para labanan ang Diyos. Yun pala yung sa last po, itipunin na yung mga hari ng yung mga, di ba, may palaka na lumalabas yung espiritu ng demonyo at pupunta po sila sa mga hari. At tipunin nyo yung mga lahat ng mga hari, titipunin doon ang espiritu na sa demonyo na mga hari. Tapos sabi niya dito, ang mga hari ng buong mundo o para labanan ang Diyos. Gayon pa man, binigyan diin sa kontekstong ito na ang tagumpay ay nasa panig pa rin ng Diyos. Amen. Amen. Kahit natipunin pa ang lahat ng kapangyarihan dito. Yes. No, ano pa, kasi creation lang po tayo lahat ng Diyos no, di ba? So bakit ito mahalaga? Katarungan ng Diyos. Sabi nga po dito, katarungan ng Diyos, ipinapakita rito na ang Diyos ay banal at hindi hayaang manatili sa kasamaan magpakailanman. So, Amen. kung masama po talaga ang isang tao, o ang tao ay sinasamiba ng demonyo, hindi po talaga siya manatiling ganun. Kasi manaig pa din ang Diyos. Amen. Ano po, ma-reveal pa din ang katotohanan sa kakahuli-hulihan at matalo pa din ang mga kahit na labanan pa ang Diyos. No? So, no, ito po yung pinakaminsahe, no? Talagang sabi nga po niya dito, babala, bagamat babala sa pagsisisi. Bagamat puno ng parusa at kabanalan, ito ay ang pagsisising paalala na ang pagtanggi sa Diyos at pagpili sa halimaw, kasamaan, ay mabigat na kahihinatnan. So kung tanggihan natin ang Diyos, ngayon pa lang, no, kung tanggihan pa din natin yung pagsisisi at patuloy pa din tayo sa kasamaan, no, mabigat po lang ang kahinatnan na ating yung mga salot ay maramdaman natin. Ayan. So ngayon pa lang, di magsisi na tayo, yun po, no? Mahirap ba magsisi? Mahirap ba tatalikod sa kasalanan? Sa mga na umiibig sa Diyos, sa mga nakaramdam ng pag-ibig ng Diyos, hindi mahirap. Pero sa mga hindi pa nakaramdam, mahirap po yun. Kasi selfish po talaga yung wala pang pag-ibig sa Diyos, no? Kaya palagi na lang sarili na lang ang iniisip at mahirap magsisi yung makasarili. Ano po? So, dito, makakatulong ng buong konteksto sa mga versyong gaya ng Magandang Balita, Biblia, no? Ito po yung mga makakatulong, Filipino Standard Version, para sa malalim na pag-unawa sa bawat talata, no? Salamat sa Panginoon. Blessed morning din po, tay. Amen. So, sabi nga ni Ate Lita, amen, your grace is sufficient for you, no? For my power is made perfect in weakness. Amen. Salamat, no? 2 Corinthians 12:9, no? Wala po kasi dito niyan. Ay, wala po palang guyabano. No? Sana po, kung makapunta kami diyan, magdala natin. Kung pwede magdala ng guyabano, ano po. Salamat sa Panginoon. I pray, na kung pwede package yung guyabano. Ngayon sa styrofoam. Amen. Salamat sa Panginoon. Napakabuti. Walang guyabano sa inyo, ate. Ano? Diyan sa USA, diyan sa New Pero may Jersey. avocado. Oo, may guyabano daw wala, kaya na ano siya, no? So, salamat sa Panginoon and glory to God. Sige po, nanay, sa ating. No, kung meron po tayo, thank you po sa lahat. Ate Chingfong, ate, nandiyan pa din, no, mula kanina hanggang ngayon sa mga nanatili at talagang tinapos ito at sa mga nalili, triple lang po.
God bless everyone. Ano po, salamat po sa Panginoon. No? So, kung may mga prayer request po tayo, pwede din po nating isulat. At general prayer na lang po, nanay, para sa lahat, no? Sa lahat ng mga aspect, blessings, and protection, and even sa buong mundo, sa mga digmaan, kung ano po, as the Spirit leads po, nay, na ating ipanalangin ngayon. At kami po ay mag-agree lang po, mag-pray lang po kung ano po yung i-reveal ni Lord sa iyo. Sige po, tayo po ay manalangin kasi 8 na po, past 8 na po, no? So, sige po, dito sa Pilipinas, 8, 10 na po, no? Sige po, 9. Tama ba yun? Sabi. Yes, Lord, ang Diyos at ang Panginoon. Salamat po sa mga po. Nabanggit na lahat ng mga bagay-bagay na pangaral, paalaala sa atin, babala, lahat-lahat. Opo, Ama. At sarap pakinggan po namin na talagang napakaraming paulit-ulit. Nawa po, Ama, ang napakinggan namin ito ay talagang natanggap ng aming puso, ng aming kaluluwa, ng aming espiritu, lahat-lahat sa amin. Tinanggap na ito at natanim. Inaasahan po namin kami ay kinukonsider nyo na matakang lupa. Amen. Napatanim na yan sa aming mga puso. Kapag ang lahat ng yan ay tunay na napatanim sa aming mga puso na inyong mga anak, alam namin na talagang nasa amin ang katagumpayan. At ang katagumpayan ay hindi matatalo ng anumang kasamaan. Amen. Sapagkat ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Kung tinanggap namin, kung tinanggap na natin lahat ang mga paalaala, ang mga salot na yan, ay hindi mananaig. Kung mangyayari man yan sa mga nananalig at nananampalataya sa inyo, Ama, wala nang saysay yan. Sapagkat yan ay natalo na ng aming pananalig at pananampalataya sa inyo na binabanggit na napangalagaan namin ang aming damit, ang aming kasuotan, na ang damit na yan ay ang aming pananalig, pananampalataya sa inyo. Salamat po dakila namin, Ama, sa napakaraming mga bagay-bagay, paalaala na ipinarinig nyo sa amin paulit-ulit dahil ganyan kayo kung magmahal. Amen. Nais ninyo na maramdaman namin ang inyong pagmamahal sapagkat kayo ang Diyos na makapangyarihan, Amen. punong-puno ng pagmamahal. Amen. Yes, dahil yun ang unang itinuro nyo sa amin at nawa, Ama, sa aming matagal na pakikinig sa inyo, ang lahat ay aming naunawaan. Kaya kami po ay nagpapasalamat. Inalis nyo na po sa amin ang mga takot, pangamba bilang ebidensya na kami ay tunay na anak nyo na. Amen. Yes, sapagkat ang sabi nyo, kapag wala ng pangamba, panatag, kapanatagan na bigay ninyo, ibig sabihin kami, Ama, ay lumalagay na anak ninyo at itinuturing nyo at tinanggap nyo na kami ay inyong mga anak. Kaya salamat po, dakila namin, Ama. Salamat po, salamat po. At sa aming lahat, lalo na yung talagang from the start hanggang sa ngayon, narito at nakikinig. Yes, Lord. Salamat po sa inyong mga blessings Amen. na tinanggap, tinatanggap at tatanggapin pa namin. Amen. Salamat Lord. po. At sa mga makikinig pa, na magre-replay pa, at sa mga mababahaginan ng mga pinag-aralan nito, yes, ang blessing po sa amin hanggang sa kanila ay pare-pareho sapagkat kayo ang aming Ama na pantay na magmahal sa lahat ng inyong mga anak. Amen. Ama, napasasako po kami ng lubusan sa inyo. Opo, dahil kami, Ama, ay inyo. Ang buhay namin at tinatamasa namin ay inyo. Ito po ay pahiram nyo lamang sa amin. Kaya hiling po namin na ang buhay na ito ay magamit namin ng maayos na maayos ayon sa inyong kalooban. Handa po kaming sumunod sa inyo. Akayin niyo po kami kung saan niyo kami dadalhin Amen. para kami ay maging tunay na asin at ilaw saan man niyo kami idadako. Yes, Lord. Yes, yon ang inaasahan po namin sa inyo. Gamitin niyo po kami para kami ay maging pagpapala din sa iba
tulad ng laging ginagawa niyo sa amin na pagpapala, pagmamahal, pagkakaloob ng lahat ng nararapat para sa amin. At sa mga may kahilingan, Lord, kayo ang nakababatid. Yes. Kung ano ang kanilang mga kahilingan, kaya kayo po ang magkakaloob ng lahat ng yan. At pinamamanig po namin, Lord, sa pagtanggap namin sa inyong bugtong na anak na si Jesus bilang aming tagapagligtas. Kami ay ligtas na sa anumang sakit at karamdaman. Amen. Dahil sa mga tinanggap Pinalaya ng niyo po latay at sugat, pinagaling nyo na po kami from head to toe. Magaling na po kami at we always declare na, Lord, you are our healer. You are our comforter. We are our provider, protector, savior, and everything. Kaya Lord, maraming salamat po. Sa lahat po, blessing, pinasasalamatan po namin. Yes, Lord. At marami pang blessing ang ipagkakaloob niyo po sa aming lahat na inyong mga anak. Sa mga may kahilingan na makapag-abroad, magkaroon ng negosyo. Yes. Yes, makatapos katulad po sa ngayon. Marami na pong nagpag-graduate ng kanilang mga anak. Salamat po sa pagpapala ninyo sa mga knowledge and wisdom na ipinagkaloob nyo, lalong-lalo na po doon sa mga nagkamit ng mga awards, ng mga honors. Tanging kayo ang nakapagbibigay niyan sa inyong mga anak. Kaya kaming mga anak ninyo, Lord, ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. Tunay po na ang salitang salamat ay hindi sapat. Magkaganon man, kaalinsabay pa po nito, ang hinihingi namin sa inyo ay katatagan, katalinuhan, pagtityaga, pagpapatawad, dahil alam namin na kami ay pinatawad nyo na. Amen. Sa lahat ng aming mga kasalanan, sa pagdanak ng dugo ni Kristo, yan ang naghugas sa lahat ng aming mga kasalanan. Kaya salamat po salamat po Ama sa lahat ng mga yan. Sa paghuhugas nyo sa aming kasalanan, tinanggap nyo kami bilang inyong anak at kami ay nalulubod sa mga bagay na yan. Yes, Lord. Ano pa man ang aming mga kahilingan na hindi mabanggit, pero nauunawaan nyo dahil walang nakatago sa inyo. Ama, kayo na ang kumatagpo at kinatagpo nyo na ang kasagutan sa lahat ng yan. At ano pa man, Ama, ang aming pagkukulang muli at muli, patawad po sa lahat ng aming mga kasalanan. Amen. At kami po dahil sa pananampalataya sa ginawang sakripisyo ng inyong bugtong na anak, alam ko, nilinis nyo na kami at wala na kaming dapat ikatakot. Kami ay kasama na papasok sa inyong templo na punong-puno ng kaluwalhatian. Yes, opo Ama, at sa anumang mga nangyayari pang digmaan sa ibang bansa, ang lahat ng ito, Ama, ay tinapos nyo na. Binigyan nyo na ng kapanatagan, binigyan nyo na ng katahimikan. Ang bansang Pilipinas, Lord, ipinamamanig ko po sa inyo, matapos na yung mga hidwaan ng mga nasa sa itaas. Maglinis na ng kanilang kalooban at kayo ang tanggapin. Alisin po yung patawad po sa salitang gahaman, patawad po sa salitang yan dahil sila talaga meron sa kanila na gumagawa na talagang pangmakasarili. Linisin niyo po ang kanilang mga puso. At dakila naming Ama, salamat po sa lahat-lahat ng inyong ipinangangaral. At ang mga ipinangangaral ninyong yan na aming napakinggan ay talagang tumimo sa aming puso at mahirati kami na laging nakikinig sa inyong mga banal na salita sapagkat ang pagkatuto namin sa inyong mga pangaral ay sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig sa salita ninyo. Kaya dakila namin Ama, anuman ang aming pagkukulang muli, patawad po at kami ay buong pusong nagpapasalamat sa lahat ng mga blessing na kaloob ninyo sa amin. At ito ay aming pinasasalamatan ng bukal sa aming puso. Kayo ang nakababatid kung ano ang laman ng puso namin. Yes, Lord. At sa amin pong paghiwa-hiwalay, alam po namin, pansamantalang paghiwa-hiwalay, alam po namin na nariyan kayo.
Hindi niyo kami pinababayaan saan man kami patutungo, ano man ang gagawin. Kami ay lagi ninyong sinasamahan. Kaya sa bagay na yan, pinanghahawakan po namin na tayo ay laging magkasama. At hindi niyo kami pinababayaan kailanman. Kaya Ama, ano man ang aming pagkukulang muli, patawad, sorry sa kasalanan, at ang lahat ay sa inyo namin ipinagkakatiwala. Kayo ang makapangyarihan sa lahat. Ang anumang kasamaan ay hindi matatalo ng inyong kapangyarihan. Yes, kayo ang makapangyarihan sa lahat. Kaya Ama, binabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri, parangal at pagsamba, at ang aming itinataas ay ang inyong banal na pangalan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and hallelujah. Glory to God. And tayo po ay talagang nasa 8:20 na to. So, almost 2 hours and almost more than 2 hours na binigay na natin yung tithes natin sa Lord. Yung 24 hours, di ba? Kano yung, Yes, ilan yung tithes? 2.4. No? 2 oras, 40. Yung tithes natin na ika-10 ng ating oras na umupo tayo at nakinig. Yes. Binigay na natin sa Panginoon ngayong araw na ito at mamaya, no? So, mas maganda pa masubra ang ating time sa Lord kaysa makulang. Ano po? Amen. So, salamat sa Panginoon. God bless everyone. And thank you po at Pilita. Congratulations. And congratulations din po sa lahat, no? Sabi nga po ni Ate Malo, Amen. Salamat po uli sa magandang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Amen. Salamat sa Panginoon. Ang sabi nga po ni Ate Lita, may prayer din po siya dito. Sabi niya, powerful morning prayer for today. Dear Lord, we thank you for the gift of this new day. We choose to set our eyes on you and off all the chores, no? Chaos of this world. We choose you, your peace over worry, kindness over hurry, and sabi nga po niya dito, and forgiveness over resentment. Thank you that your mercies are new with this rising sun. No? Strengthen us to be a light of this world, to love well, and to trust your purpose in all things. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Sabi nga po si Ate Junmin, so sayo no, nandito na si Ate Junmin din. No? So sabi nga po ni Ate Malu, Amen. Salamat po. No? At sabi nga po ni Ate Rita, kulang pa po yung 2 oras natin. Amen, kulang pa. Grabe. Yes, is the power of the Holy Spirit na hindi tayo nagsasawa. So, si Holy Spirit po yan. Kasi, nung umupo tayo, nung kung tayo makinig, di ba? Nung so, ang pakikinig ay unti lang, no? So, pakikinig ng mga tao. Pero ngayon ay talagang si Holy Spirit ang nagpuspos sa atin para makinig tayo sa salita ng Diyos. Kasi kung wala po yung kapangyarihan ng Holy Spirit, hindi natin kaya ito. Noon nga, hindi ko to nilalaktawan ko talaga yan. Hindi ko i-skip ko yan. Pero ngayon ay pinag-aralan na kasi sabi ni Holy Spirit, lahat po ay babasahin. And glory to God talaga dahil napakabuti niya sa atin. At kung naunawaan natin ito, thank you Lord. Salamat sa Panginoon. Congratulations us all. And glory to God, no? Thank you so much, Ate Chingfong, Ate Lita, Ate Malo Basa Gonsalves, Ate Celsi, Ate Jessica, and Ate Tess, no? Sa lahat pong nandiyan, and hindi man nabanggit ang pangalan, hindi man na-mention, pero si Lord alam niya kung sino po yung nanonood dito. Blessed day, evening, afternoon, or morning po sa lahat. Glory to God alone. Amen. Salamat sa Panginoon at excited din po tayo sa 17 bukas. No, malapit na tayong matapos sa Revelation. God bless po sa ating lahat. Shalom, shalom. Shalom din po. Hindi po, hanggang 22. So 17 po bukas. Natapos na tayo sa mga salot na bukas ay nasa na tayo, ang Rina ng Kahalayan, yung Babylonia. No? So, salamat sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, excited tayo. Amen. And salamat sa Panginoon. God bless. We love you with the love of the Lord. Amen. Salamat sa Panginoon. And glory to God alone. Amen. 21. Hallelujah. 21 ang mababa. Good morning po sa babay. Yes. Tatay, babay na sa ating mga viewer.
sa atin nag-exercise. God bless po. Shalom. Shalom po.